Good afternoon ho sa ating lahat. Good afternoon. So let's open our Bibles to Romans 9. Kung meron ho kayo sa mga app ho ninyo sa phone, basahin lang ho natin Romans 9, 25 to 33. Sa Tagalog ho, ang nagsasalita ho dito ay si Paul, si Pablo. Sabi niya diyan ay, ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. At sa lugar kung saan sinasabing kayo'y hindi ko bayan sa itatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa Israel, kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Sapagkat mahigpit at mabilis, nahahatulan ng Panginoon ang daigdig. Si Isaias din ang nagsabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y naging katulad ng Sodoma at Gomora. Ano ngayon ang masasabi natin ang mga hentil na hindi nagsikap na maging matuwid, sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matawid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglalagay ako sa siyo ng batong katitisuran, isang malaking bato na sa kanila'y papabuwal. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Tayo po ito mga tayo manalangin. Salamat ho, O Diyos, dahil sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat ho sa hininga na meron ho kami ngayon. Ito higaling sa inyo. Salamat ho dahil dinala niyo kami, bawat isa ho dito, upang mapakinggan ho ang inyong salita. Salamat Panginoon dahil lahat ng ito ay sa kagagawan ho ninyo. O Diyos, ang dalangin lamang po namin ay samahan kami ng inyong Santong Espiritu. Panginoon, ang lalim ho ng Romans 9 ay makita namin at maunawaan na singliwanag ho ng araw. Salamat o sa inyo, katagpuin nyo ang bawat isa sa amin ho mga kalalagayan. Kayo ho ang bahala. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos. Amen at amen. So, ito na ho yung final series, final ho sa atin hong serye at sabi nyo nga ho, sa wakas ho, finale na ho eh. Ang text ho natin ay Romans 9, 25 to 33. Now, bago ho tayo mag-umpisa, meron lang ho akong tanong sa bawat isa. Pag-isipan nyo lang ho, habang ho ako'y nagtuturo ho dito, ang tanong ko ho ay, what is the greatest obstacle to salvation? Ano yun hong pinakamalaking hadlang para sa kaligtasan ho ng tao? Sa madali kong salita, ano ba yung pinakamalaking hadlang para maligtas ang isang tao? Ano ho yung pinakamatinding hadlang para ang tao ay maligtas? Ano yung pinakamalakas na kulungan na nag-hold ho sa tao para tanggihan ho yung katotohanan? Yan ho yung tanong. Anong sagot nyo? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, tanong nyo nga may sagot. Ano yung yung pinakamatinding hadlang para ang tao ay maligtas? Sige nga ho, tanungin nyo lang. Iba ho, sasabihin ay bisyo, di ba? Some will say immorality. Some will say yung hindi ako naniniwala sa Diyos, atheism. Sasabihin, trauma. Yung iba, And some will say, religion. Lahat ng yan, meron hong bigat. Pero ngayon hong hapon, si Paul ho, ipapakita ho sa atin is isang bagay ho na shocking. Sabi nyo nga ho, shocking. Sa katabi nyo na yung mukha nyo nasa shock. Hindi nyo na ako kailangan mag-make face pa. Kasi yung kaharap nyo, shocking na. Joke lang ho yun. The greatest obstacle to salvation is not your sin. Kasi dumating ho ang Panginoon para sa mga makasalanan. Alam niyo kung ano yung pinakamatindihong hadlang? The greatest obstacle to salvation is self-righteousness. Yung feeling mo, okay ka na, di ba? Yung feeling mo, hindi mo kailangan ho ng tagapagligtas. Yung feeling mo, I'm good, I'm better than others. Yun yung pinakamahirap hong puso na mailigtas. Ngayon sa Romans 9 to 11, ito ho yung depensa ho ni Paul sa gospel. Kasi meron hong malaking tanong. Ito ho yung tanong Kung nasubaybayan nyo ho ang ating pag-aaral sa Romans 9, ito ho yung tanong, kung totoo ang gospel, bakit maraming Hudyo ang hindi naniniwala?
Hindi nyo ba natanong yan sa atin ng pag-aaral? Di ba kung totoo ang gospel, bakit maraming Hudyo ang hindi naniniwala? Kung si Jesus ang Messiah, bakit yung people of God ang unang nag-reject? Dito ho pumapasok o si Paul, sabi niya, pakinggan ninyo. Sabi ho ni Paul, sinasabi niya makinig kayo, yung Israel's unbelief does not destroy the gospel. Sa totoo lang ho, pinapatunayan ho nito yung plano ho ng Diyos na unti-unti ho nag-unfold sa kanya hong salita. At makikita ho natin yan ngayong hapon. Meron hong dalawang movement, malaking movement. Number one ho, Israel's unbelief does not violate God's plan. Bakit ko ba tinatanong ho yung kanina, no? Ano ba yung malaki hong tanong? Di ba? Sabi ko kanina, kung ang Israel ang bayang pinili ng Diyos, bakit hindi sila naniwala? Hindi nyo ba nag-gets yun? Kasi ang pinag-aaralan ho natin ay sovereignty ng Diyos. Nag-gets nyo ho ba? Ang pinag-aaralan ho natin, di ba, simula ho dun sa Roma 9, makikita natin ang Diyos. May pinili ba ang Diyos? May pinili ho ang Diyos? Meron di ba sa atin ng pag-aaral? May pinili ho ang Diyos. Di ba sabi niya, minahal ko si Jacob, di ba? Esau I hated. May pinili ho ang Diyos. Ngayon, may pinili pala ang Diyos. Bakit ho, nireject siya nung kanyang pinili? Yan ho yung tanong eh. Di ba, akala ko ba pag pinili ng Diyos, hindi dapat i-reject? Di ba? Hindi nyo ba natanong yon? Yun ho kasi yung tanong, no? Kasi, either ho, hindi nyo natanong yan, pero isang araw ho, habang natutulog kayo, sino yung mga natutulog ho dyan, dadaanan nyo ho ang tanong na yan. Isang araw, dadaanan nyo yan eh. Ito yung dalawang movement, no? Israel's unbelief does not violate God's plan. At pangalawa, Israel's unbelief does not violate God's prerequisite. Kasi di ba, pinili ng Diyos yung Israel, di ba parang hindi nangyari yung plano niya. Di ba? Yun ang parang, alam niyo ho, pag ang tao ho ay hindi lang ho tanggap ng tanggap, pag ang tao ho ay nag-aaral, may mga makakausap po kayo. Pero sana tayo din, no? Nag-aaral tayo, no? Pag may sinabi sa Bible, inaaral ho natin, di ba? Kung bakit. Meron na tayong mga tanong, dapat na tama, Nandiyan na ho ba yung Tagalog? Yan. Ang plano ng Diyos, ang kawalang pananampalataya ay hindi ho aksidente, number one. Number two, ang kinakailangan ng Diyos, pananampalataya, hindi mga gawa. Kaya ho ganito yung pag-aaral natin kasi ho malalim ho ang Romans 9. At dito na ho ito nagtatapos. Ito ho ay deep, heavy, pero yung ending ho ay sobrang linaw at sobrang personal. Number one, God's plan, unbelief was not an accident, 25-29. Si Paul ho, nung binasa natin, nag-umpisa ho siya, lagi ho sa pagbabasa ho ng scripture. Pag sinabi ho natin, si Paul nagbasa ng scripture, ang Bible ho, nung panahon na yon, listen, Old Testament. Sabihin nga natin Old Testament. Ito ho si Paul, nag-i-explain ho siya, hindi ho niya opinion, kundi salita ho ng Diyos, hindi ho yung feeling niya, kundi Bible. At kinote niya ho si Hosea at si Isaiah. So, basahin na ho natin yung Romans 9:25. As it says in Hosea, kinote niya si Hosea, sabi doon, I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. Sino nakakakilala kay Hosea? Sige nga ho, subukan lang natin. Sino nakakakilala? Kung may nakakakilala kay Hosea, pakitaas ng kamay. Ginoo yung nakakakilala para lang may kausap ho ako dito. Ma'am Julie, kilala mo si Hosea? Si Hosea ho, propeta ho yun. Sa Old Testament times, kinote ho ni Paul. Si Paul ho, nasa New Testament times, At alam niyo si Hosea, yung istorya ho ni Hosea ay sobrang wild. Si Hosea ho ay nagkaroon ho ng asawa, ang pangalan ho'y Gomer. At she became, naging unfaithful ho siya. Diba? Parang teleserye. Pero ito ho isang prophecy in human form. Ito yung sinasabi, God is saying, Hosea, your marriage will become a living illustration of my relationship with Israel. Ang Israel ho ay tinatawag ho na wife ng Diyos. Diba? Israel is called God's wife. Pero nagihong spiritual adulterer. Kasi ho, yung parang prostitute ho yung asawa ni Hosea, yung propeta. At yung mga anak ho ni Hosea ay tinawag hong, ito yung mga pangalan ho nila. Jezreel. Yung isa ho, Jezreel, ang ibig sabihin is scattered. Lo Ruhama. Yung isa ho, Lo Ruhama, ibig sabihin ho,
walang awa, hindi kinaawaan, ano ho, o kaya yung isa, low ami, ang ibig sabihin ay not my people. So imagine nyo ho, yung anak nyo ho, no, tinatawag na not my people, di ba? Sa school, pag may attendance, nasa na si low amni, di ba? Yung nasa na si not my people. Ito ho yung masakit ho doon kasi masasakit ho yung pangalan ho noon, ano, ng mga tawag ho sa kanila. Ito ho yung masakit. Israel ho, because of unbelief, would be treated as not my people. Kasi hindi ho naniniwala ho dun sa Messiah kayo sa Panginoong Hesus, kaya ho ititreat sila na hindi ho bayan ho ng Diyos. Scattered, not pitied, ano hiwalay, ano ho. Ngayon ho, ito ho yung tanong ho, no, bakit ginamit ni Paul si Hosea sa kanyang illustration? Medyo naguguluhan pa kayo, ano. Pero mamaya ho, lilinaw ho yan. Sige nga, basahin ho natin. Sa English ho yung verse. In the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. At sa lugar kung saan sinabing kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos sa buhay. Ano ang sinasabi dito, no? Kasi sabi ko, yung tanong kanina ho, teka lang, di ba ang plano ng Diyos? Ito lang naman ho yun kung bakit ko ini-explain ho, no? Kasi kapag pinag-aralan ho natin yun, makikita natin na ang pinili ho ng Diyos, di ba, kung sinong pinili niya, dapat kumilala sa Kanya. Tama ba? Ayun sa ating pag-aaral, kung pinili ka ng Diyos, maliligtas ka, di ba? Tama? Bakit itong Israel, pinili siya ng Diyos bilang isang bayan, pero nireject nila si Jesus. Paano nangyari yun? Diba yun ang tanong natin? Akala ko ba ang Diyos makapangyarihan? Anong nangyari? Ibig sabihin, may pinili ang Diyos pero nireject siya. Ibig sabihin, yung plano niya ay, ano nangyari sa plano niya? Mali yung plano niya. Diba hindi pa kayo mapapaisip na gano'n? Hindi pa tayo napapaisip na gano'n? Ngayon, ito ho yung itinatry ko na i-explain ho sa bawat isa na itong pag-reject ho ng mga Israelita, no, ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus ay kasama ho sa plano ng Diyos. Naunawaan ho natin. Kaya nga ho, kinote niya si Hosea, kasi ho, si Hosea noon pa lang ho to Nung unang panahon pa, wala pa si Jesus. Sa Hosea pa lang, sinabi na i-reject ho, yung prophecy, i-reject ng mga Hudyo, sa madali yung salita, no? Para mas madali nating maunawaan, na i-reject ng mga Hudyo si Jesus. Kasi doon ho, sinabi na ho ni Hosea, ano ho, I will call them my people who are not my people. And I will call her my loved one who is not my loved one. Doon pa lang ho sa Hosea, meron na hong prophecy na yung pinili ng Diyos, ayun ho, I will call them my people who are not my people. And I will call her my loved one who is not my loved one. Ngayon ho, anong sinasabi nito, no? Ganito ho kasi yan. May sinasabi dito na yung mga yung sinabi niyang hindi ko kayo bayan, sila'y tatawaging anak ng buhay na Diyos. Nagets niyo ho yun? Tapos balik nga tayo sa Tagalog ho, sa 25. Ang dating hindi ko bayan, okay ha? Basahin nga ho natin sabay-sabay. Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. Ang linaw ho, bakit kailangan nating basahin yon, ano? Kasi, ang sinasabi lang ho niyan, i-restore niya yung sinasabi niyang hindi niya bayan ay tatawagin niyang bayan. Ibig sabihin, meron hong restoration na mangyayari sa madaling salita. No? Hirap pala na na-explain. Pinagpawisan ako. Meron hong restoration ng mangyayari. Anong ibig sabihin ng restoration na mangyayari? Pag may restoration, ano hong nangyari? Pag meron hong restoration, ibig sabihin meron hong nawala. Di ho ba? Ito ho'y prophecy na meron hong nawala. May restoration, kaya merong nawala. May pangyayari na meron hong hindi mo ho i-restore yung hindi ho nawala. No? If God promised to restore Israel from unbelief, it means unbelief would happen. Naunawaan ho natin yon. So yung hindi paniniwala ho ng mga Hudyo sa Panginoon, no, sa plano ho, hindi ho nun bina-violate yung plano ng Diyos. Yun lang ho yung gusto kong sabihin. No? Di ba hindi naniwala yung mga Hudyo sa Diyos kahit sila'y pinili ng Diyos? Ibig sabihin ho,
Kasi doon sa, yun ho ay nasa plano ng Diyos. Sa madali yung salita, nasa plano ho ng Diyos lahat yon na ang mga Hudyo ay di ho sila maniniwala, pero balang araw, i-restore ho sila ng Diyos. Naunawaan ho natin. Kaya ho yung hindi nila pananampalataya sa Mesayas na dumating, yun ho ay nasa plano pa rin ho ng Diyos. Malinaw ho ba yun? Malinaw ho ba yun? Sana pala, ano na lang tayo, Romans 10 na agad. Ito ho kasi pinakamahirap talaga eh. Sa totoo lang. So, ito yung sinasabi ni Paul, no? Sa madali yung salita. Kung ang tanong ho natin, bakit hindi naniwala ang Israel? Ito ho yung sagot. Kasi sinabi ng propeta na ganyan ang mangyayari. Yun lang ho. So, let's bring it home. Sometimes, ang tingin ho natin sa plano ho ng Diyos, tingin lang ho natin na plano yan ng Diyos kapag smooth ang buhay. No? Yan ho ang tingin natin, no? Pag blessing, pag open doors, no? Pag may promotion. Pero ito ho yung tinuturo ng Romans 9. It's something else. God's plan can be unfolding even when there is rejection. Even when there is loss. Even when there is scattering. No, kahit ho nagkakandahiwalay na. Minsan nakala ho natin, ang plano ng Diyos pag smooth lang. Ito ho kasi yun yung tinuturo ho ng Romans 9. Diba? Malay natin, no? Some of you may feel scattered right now, emotionally scattered, mentally scattered, spiritually scattered. Diba parang sinasabi mo, Lord, nasan ka ba? Ito yung sinasabi ho ng Diyos, no? I'm the God who can call not my people into my people. No? I'm the God who can turn not my beloved into beloved. Hindi lang ho yun istorya ho, no? Kwento ho ng Israel, kundi ito ho ay kwento mo rin. Sabihin nyo nga sa katabi mo, kwento mo rin ito, kaya makinig ka kahit mahirap. Kasi bago ho si Kristo, you were also, tayo din ho, not my people, not a people, Sa totoo lang ho, nung wala pa si Kristo, wala naman ho tayong covenant. Wala ho tayong access, mga Gentiles ho tayo. Wala ho tayong pag-asa. But God called you in. Kaya ho, ito ho yung malaking katotohanan. Israel's unbelief does not violate God's plan. It fulfills prophecy. Nangyari lang ho yung prophecy, no? Now, mag-ship ho tayo kay Isaiah sa Romans 9:27. Himayin lang ho natin ito. Ito naman ang pinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat, ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Ito ho, tanong ko sa inyo, lahat ba maliligtas? Bakit? Di ba mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos? Akala ko ba God is love? Bakit merong hindi maliligtas? Bakit hindi na lang pinili niya lahat? Bakit ho? Ano ang patunay natin na merong hindi maliligtas? Ito, sabi dyan, kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat, ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Diba sabi sa English, though a number of children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. A remnant. Sabihin natin remnant. No, hindi ho lahat. Not majority, a small group. And this is where it gets heavy. Kasi tayo ho, gusto natin laging yung madamihan, di ba? Nasa yung istorya, di ba? Gusto natin lahat tayo, di ba? Pero sabi ni Isaiah, no, it will be a remnant. Meaning ho, ethnicity does not save. Hindi dahil Israelita ka, ligtas ka. Family background does not save. Religious culture does not save. No, just because you grew up in church, does not mean you are saved. Hindi ho dahil Christian yung parents mo, ligtas ka na. Diba? Hindi dahil kumakanta ka ng worship songs, Christian ka na. Isaiah saw a pattern, Israel will face judgment and only a remnant will escape. Isaiah ho ito, Old Testament times. Prophecy ho ito. Kaya nga ho, ito yung sinasabi ho in-apply ho yun ni Paul, kaya niya kinote yan in-apply ho ni Paul. Kaya ho nung panahon ni Kristo, many Jews rejected Jesus and only a remnant believed. Remnant lang ho yung naniwala. And throughout history, until God restores Israel, only a remnant believes. Naramdaman niyo ho ba yung point? Ang point ho, God did not get surprised. Parang ang Diyos ho, hindi siya nagulat na nireject siya ng Israel, ng kanyang bayang pinili. God did not panic
God did not say, di ba, hindi sinabi ng Diyos, nako, nag-reject sila, plan B. Wala akong ganun. O kaya, cancel plan. No, tandaan nun natin that God is not, hindi ho siya fragile, hindi ho siya dependent sa human approval, hindi ho niya binabago ho yung katotohanan base ho doon sa mga tao. He doesn't rewrite holiness based ho kung ano ho yung uso, hindi ho ganun ng Diyos. Is God. Sabihin nga natin, God is prophecy. Yan ho yung prophecy. Ano ba sa Tagalog yung prophecy? Pangitain daw. Basta alam nyo na yung prophecy. Ibig sabihin, may nakapagsabi na kung anong mangyayari sa hinaharap. May mga propeta ho eh. So sa Romans 9:29, sabi ho dyan, sapagkat mahigpit at mabilis nahahatulan ng Panginoon ang daigdig. Si Isaias din ang nagsabi, sabi niya, pakinggan ho natin, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y naging katulad ng Sodoma at Gomora. Alam niyo ba kung ano nangyari sa Sodoma at Gomora? Di ba nagpadala ho ng ano? Bakit? Yung Sodoma at Gomora, makasalanan ho yun na bayan eh. Alam niyo kung anong ginawa doon? Sinunugo ng Diyos yun. May mga apoy ho na nanggaling ho sa langit, tinamaan ho sila. Tapos sa sunog sila, nawasak ho yung naging abo silang lahat doon. Sa English, unless the Lord of hosts had left us a seed, we would have been like Sodom. The Lord of hosts, Lord of armies, ibig sabihin our Lord of everything, makapangyarihang Panginoon dito, no? Dito sa 29, unless the Lord Almighty na ho yung ginamit, no? Lord of hosts ho yun eh. Ang meaning ho niyan, the only reason anyone is saved, dahil ho naawa ho ang Diyos. Sabi natin mercy. Kaya kung hindi ho nag-iwan ang Diyos ho nung binhi, all would be destroyed like Sodom and Gomorrah. Now, ito ho yung, church, ito ho yung humbling ho dito. Kasi ho, madami ho tao, ito ho yung iniisip, no, naligtas ako kasi mabait ako. Diba, religious ako, naligtas ako kasi I deserve it. Ito yung sinasabi ni Paul. No. Kasi kung hindi nag-iwan ang makapangyarihang Diyos ng binhi, buho tayong lahat. So the first half ho, 25 to 29, ito yung sinasabi niyan. Israel's unbelief proves God's plan is real because it matches prophecy. No? Ibig sabihin ho, yung hindi pananampalataya ho ng Israel, kasama ho sa plano ng Diyos. Dahil ho, nagmamatch ho siya doon sa prophecy ho na sinabi ho ni Isaiah at ni Hosea. At tandaan ho natin, ang kaligtasan ho, no, ng bawat remnant, sabihin natin remnant, ang kaligtasan ho ng bawat remnant ay pure mercy ho ng Diyos. Now, si Paul ho goes from sovereignty to responsibility, from prophecy to personal response. Sa 30 ho, basahin lang ho natin yung 30. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hentil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano daw ang masasabi natin? What shall we say then? So anong conclusion? Yun yung sinasabi ni Paul. Anong conclusion? Ito ho yung twist sa lahat ng pangyayaring yan. The Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. Sa totoo lang ho, this is offensive ho dun sa pride ho ng mga Hudyo. Bakit? Kasi ho yung mga Hudyo, pinursu ho nila yung righteousness. Yun ang mga Gentiles, wild do sila eh. Diba? Yung mga hindi Hudyo, wild do sila. Gentiles were messy. No? Pag binasa mo ho yung Romans 1, yun ho yung Gentiles eh. Diba? May lust, may idolatry, may chaos. Kaya lang ho, the Gentiles believe the gospel in massive numbers. Madami hong mga Gentiles ang nakakilala ho sa Panginoon. Bakit? Kasi ho, when you know you are sick, pag may sakit kayo, sinong pupuntahan nyo? Ano po? Pag may sakit ho kayo, sinong pupuntahan nyo? Doktor, di ba? Pero pag healthy ka, di ba, nire-reject mo yung doktor. Ayaw mo ng doktor. Ayaw mga magpa-check up eh. Di ba pag ikaw ho'y nalulunod, di ba, aabutin mo yung kamay ng lifeguard, tama? Pero pag alam mo na okay ka naman, di ba, sabi mo, diyan ka na lang, di ba, yung lifeguard, ba't mo naman tatawagin yung lifeguard, okay ka naman, di ba? Unless lang crush mo. Ito ho yung truth, ito ho yung katotohanan. People far from God sometimes receive grace faster because they have no illusion. Hindi ho kasi sila nagpe-pretend, no? Hindi ho sila nagtatago dun sa
na parang sinasabi nila, hindi sila nagtatago doon sa good reputation ho nila. Hindi ho nila sinasabi na, ay, okay naman ako eh. Ito ho yung yung sinasabi nila, I'm broken, I'm tired, I need help. Yan ho yung itsura ho ng tao ho na may pananampalataya. Ano ho, alam niyo yung delikado? Alam niyo yung kung anong delikado? Hindi naman ho yung gulong mo eh. Di ba magulo ka, you're messy. Hindi naman yung that you're messy, not your mess. What's dangerous? Alam niyo kung anong dangerous? Yun ang inyong mask. Sabi niyo nga sa katabi niyo, hindi naman dahil messy ka eh. Hindi yun ang delikado. Ang delikado, yung maskara mo. Because Christ came for that. Di ba kaya ang Diyos, ang Panginoon Jesus bumaba para sa kasalanan mo. What's dangerous is your self-righteousness. Kaya nga ho sa Romans 9:31, sabi dyan ay, but Israel who pursued the law of righteousness did not attain it. Basahin natin, 31. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Ang linaw ho nito eh. Ang Israel ho, who pursued the law of righteousness did not attain it. Imagine that. Diba hinabol nila to? Yung righteousness, gustong-gusto ho nila yan eh. They studied it, they memorized it. Diba they built system around it. Diba meron ho silang sistema ho dyan. May mga rules ho sila about ho dun sa rules. Basahin nyo yung Levitico, Deuteronomy, Numbers. Pag binasa nyo ho yung mga yun, ang dami ho kautosan nun. May kautosan para sa kautosan. Meron ho silang mga tradition para ho sa mga tradisyon. Sila ho yung mga original na yung relihiyoso. Ito ho yung sino bang merong religion na subject? Meron ba kayo? Wala. Meron ho ako noon eh. 4 na subjects, religion. Ito ho yung mga uno sa religion, perfect attendance, nagtatights, may prayers, may fasting. Yet, they missed righteousness. Bakit? Because, sabi ng Romans 9:32, because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. Tingnan ho natin. Sa 32. Bakit daw ho? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran. Ang linaw, no? The greatest obstacle to salvation is self-righteousness. Hindi dahil ay party-goer yan, hindi yan maliligtas. Ay addict yan, hindi yan maliligtas. Ay broken yan, hindi yan maliligtas. Diba? But the good person who thinks, it doesn't need saving. Yun ho yung greatest obstacle. Yung akala niya, ay okay naman ako, mabuti naman ako eh. Hindi ko kailangan yan. Kasi ho, salvation requires one thing. Isa lang ho requirement ng salvation. Ano ho yun? Ano po? Tama ho. Faith. And faith begins with surrender. Sabihin ko lang ho ito in a way you will never forget. Sana meron ho tayo dyan. No? The only thing you can do to be saved is to believe you can do nothing to be saved and throw yourself on the mercy of God. Ulitin ko lang, no? The only thing you can do to be saved is to believe you can do nothing to be saved and throw yourself on the mercy of God. Kaya nga ho yung cross, na-open ho yung mga self-righteous people sa cross. Bakit? Kasi sabi ho ng cross, your good works cannot pay for sins. Diba hindi ka, yung morality mo cannot erase guilt. Yung yung pamimigay mo ng walang kapalit, hindi nito malilinis ang puso mo. And your religion cannot resurrect your soul. Sino lang ho? Si Kristo lang. And to the self-righteous heart, insulting ho yun eh, nakaka-insulto ho yun. Sasabihin nila, teka lang, parang wait, Lord, anong sinasabi mo? Yung mga efforts ko, zero. Kaya sa madaling salita, yes. Kasi in terms of earning salvation, zero. Problema ho sa mga Pilipino, parang ganito yan eh, no? Ito ang problema sa mga tao, hindi lang ang Pilipino. Itinitreat nila na yung salvation, yung kaligtasan, sabihin natin salvation. Ang salvation, ibig sabihin ng kaligtasan. No? Akala nila, ang kaligtasan, parang utang. No? Lord, babayaran ko to I'll be better. I'll attend church. I'll change. Magbabago na ako. Pero ang salvation ang kaligtasan is not utang payment. Salvation is not installment plan. Salvation is a gift. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, salvation is a gift. At alam nyo kung bakit yung iba, madami hong tao, they can receive a gift. Sino ho dito hindi makareceive ng gift? Kasi alam nyo, ang pagtanggap po ng regalo, it requires humility. Kasi kapag ho gift, kapag ho regalo, hindi, you can brag, hindi ka makakapagyabang.
Pag gift, hindi mo pwedeng sabihin, pinaghirapan ko to, gift nga eh. Di ba? Pag gift, sasabihin mo, ano sasabihin mo pag gift? Pag binigyan ka ng regalo, oo, tama, buti na lang may nakikinig. Thank you. Pero yung self-righteous heart, galit ho yun doon. Kasi it wants credit. Now, ito yung sinabi ni Paul, nag-stumble ho ang Israel. Sabi sa 32, tisod sila sa batong katitisuran. They stumbled over the stumbling stone. Romans 9:33, sabi ho dyan, pinag-combine ho ni Paul yung Isaiah, sabi dyan ay, tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglagay ako sa Sion ng batong katitisuran, isang malaking bato na sa kanila ay magpapabuwal. Ngunit ang sumampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whoever believes in him will not be put to shame. Now listen, ito na ho yung climax. Si Jesus ho, yung bato na yon. Jesus is the stone. And depending on your heart, He will do two things. Listen, depending on your heart, depende ho sa puso nyo. May dalawa hong pwedeng mangyari. He will become your stumbling stone or He will become your cornerstone. Kaya nga, if you're running your life with self-righteousness, di ba, I'm okay, I'm good, mas magaling ako. Si Jesus ho, nandiyan ho sa gitna ho ng daan ninyo, nasasabihin ho sa inyo, no, you're not okay. You are sinful. You need mercy. You need a Savior. At ma-offend ho kayo. Because nobody likes being told that they need help. Especially ho, yung mga proud ho na mga tao. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magpakatotoo nga tayo. Kasi sa totoo lang, we live in a culture na yung I've got this, di ba? Kaya ko to. I'm independent, di ba? I'm self-made. Hindi ko kailangan kahit sino. I don't need anyone. Di ba? Yan ang kultura ho natin ngayon, lalo na mga Gen Z and millennials. Di ba? Kaya nga sila masyadong disconnected sila eh. Connected sila online, pero disconnected. Why? Kasi yan ho uso eh, di ba? Yan ho yung generation ho ngayon, I don't need anyone. Kaya alam mo, then Christ, ito na si Kristo, nagpakita ang sinasabi, you cannot save yourself. And suddenly, it became an offense. Offensive ho. Ilan ho sa atin, madami ho, na-offend ho. Hindi ho dahil malabo yung gospel. Kaya lang ho, kundi dahil sobra hong linaw ho ng gospel. At ang sinasabi ho, ito ang sinasabi ng gospel, listen, you are not God. No, you are not clean. You are not righteous. You are not the Savior. Sabi nga sa katabi nyo, you need Jesus. And that confronts your pride. At ito ho yung nangyayari. If you don't want Christ, you try to go around Him. Anong ginagawa mo? Nagagawa ka ng sarili mong path. Magpapaka-spiritual ako. Pero hindi ho naman surrendered. Spiritual ka nga, hindi ka naman nakasuko sa Diyos. I'll be moral, di ba? Ano yung moral? Diba, parang sinusunod ko naman yung mga dapat kong, yung mga tama. Pero unrepentant ka naman, hindi ka naman humihingi ng tawad. I'll be religious but not believing. Pwede pala yun, religyoso ka pero walang pananampalataya. Ito yung masakit na isa. Kasi madami hong ganito eh. Madami naman hong mababait eh. Mabubuting tao. I'll be kind but not born again. I'll be kind but not born again. Mabait ka nga. Mabuti ka nga. Diba, mapagbigay ka nga. Born again is not about religion. Sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya ho yung bato, yung sinasabi ho ni Isaiah, nananatili ho sa gitna ho ng daan. And the more you resist, the more you stumble. Because you cannot step into eternal life while rejecting the only door. Ang Diyos lang ho, ang Panginoong Yesus lang ho ang daan eh. Ang pinto, di ba sabi niya? Kasi akala ho natin si Jesus ho, suggestion lang. No? Parang suggestion lang siya. O kaya add-on lang si Jesus. Hindi ho eh. Si Jesus ho is not a motivational quote. Ito ho yun siya. Ito ho yun siya. Tignan ninyo, naglagay ako sa Sion ng batong katitisuran. Si Jesus ho yun. He is the stone God laid in Zion. He is the cornerstone and everyone must deal with Him. Everyone. Sabi nyo nga sa katabi mo, everyone will deal with Jesus. Ayaw mo sa gusto mo, you will deal with Jesus. Nandun sa daan mo si Jesus. Tapos ito na ho si Paul, bigla ho siyang may sinabi na something, alam niyo, so sobrang lawak ho at sobrang open. Ito yung sinabi niya. Dito ho sa dulo, sabi niya, ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. And the one who believes in Him will never
be put to shame. Ganda lang ho, no? Whoever believes in Him will not be ashamed. Whoever. Sino man. Ang ibig sabihin, no, kahit sino. Basta maniwala. Now, may ilan ako parang naku-confuse, di ba? Sabi ng Romans 9, no? Wait, Romans 9, sabi niyan ay sovereignty, election, remnant. Ba't ngayon, sinasabi ay kahit sino na manampalataya? Akala ko ba, ang Diyos, mamimili siya, may election, mayroong remnant na matitira na pinili niya. Bakit ngayon kung sinong mananampalataya? Yes. Kasi because the Bible holds dalawang truth in tension. Number one, God is sovereign in salvation. Sabihin natin, God is sovereign in salvation. Alam niyo, isiksiko natin yan sa ating isip. No, ang Diyos ay sovereign sa salvation. At pangalawa, humans are responsible to believe. Yun ang responsibilidad ho natin manampalataya. No, maaaring hindi ho natin fully naunawaan how those fit perfectly in God's mind. Pero maunawaan ho nating mabuti kung ano ho yung pinagagawa ho sa atin ng Diyos. Ano ho yun? Manampalataya. Believe. Doon nga ho sa katabi niyong natutulog, sabi niyo, believe. You may not fully understand kung paano ho mag-fit ito perfectly sa isipan ho ng Diyos. Kasi maliit lang ho, finite ang isip natin. Pero ito maunawaan natin. Ito hinihingi sa atin ng Diyos, manampalataya. Faith is the prerequisite. Para maligtas tayo, pananampalataya ho yung kailangan. Not family background, not the religious history, not moral record, kundi believe. And Paul says, if you believe, you will not be put to shame. Anong meaning nun? You will not fear judgment. No fear. No condemnation. No terror. Why? Because Christ took your judgment. Si Jesus na ho yung kumuha ng dapat sa atin na hatol. Nais ko bumalik ko tayo sa una nating tanong. What is the greatest obstacle to salvation? Kung nakinig nga ho kayo, ano nga ho? Doon sa 10 minuto kong pagkahirap-hirap kong i-explain. Now, self-righteousness. Romans 9 answers self-righteousness. Because self-righteousness says, I don't need a Savior. Ito yung sinasabi ng self-righteousness. Hindi ako masama. Naririnig niyo ba yan minsan sa sarili natin, sinasabi natin? At least, hindi ako kagaya ng iba. Naririnig ba natin yan minsan? And that heart will reject Jesus. Alam niyo kung anong nakakatakot? Maaari hong nasa loob ka ng church, with Bible verses. You can be with worship songs, with Christian friends. Tapos yung mga salita mo, religious language, but still lost. Pero ligaw ka pa rin. Ulitin ko lang maaaring nasa sa church ka, may mga Bible verses ka, may mga worship songs ka, may Christian friends ka, meron kang mga religious language, alam mo yung mga religious language, pero ligaw ka pa rin. Bakit? Because your heart is not trusting Jesus. It's trusting your goodness. Kaya nga sinabi niya sa mga Gentiles, about sa mga Gentiles na hindi naman hinabol yung righteousness, pero tinanggap nila. Samantalang yung Israel di ba, hinabol nila yung righteousness, pero na-miss nila. Kasi when you chase your righteousness, through works, you're actually chasing your own glory. Unawaan natin. Pero kapag tinanggap natin yung righteousness sa pamamagitan ng pananampalataya, you are surrendering to God's glory. Now, let's get practical. Some of you, your self-righteousness is not religious, modern. Ito yun, sounds like ganito. Pakinggan nyo. I'm a good person. Mabuti naman akong tao. Napakinggan lang natin, tingnan natin, nandito ba ako? Ito ba yung mga sinasabi ko? Mabuti naman akong tao. Wala naman akong inaapakang iba. I'm not perfect, but I'm trying. I have my truth. Alam ng Diyos ang puso ko. I'll balance it out with good deeds. Diba? Pag may nagawa kang ibabalansihin ko na lang, gagawa na lang ako ng mabuti. Diba? Ito yung modern self-righteousness. Madalas naririnig ko ito sa TV. And Christ stands in your road and says, ito yung sinasabi ng Diyos, no one is righteous, not one. You need grace. Wala matuwid. Wala, ni isa. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. And you have a choice. Be offended, ma-stumble ka, or believe, manatili kang nakatayo, o manampalataya ka. Sinasabi ng salita ng Diyos na si Kristo yung bato,
And if you fall on Him in repentance, He will save you. But if kapag ni-reject mo siya, He will become a smithing stone in judgment. Kaya nga ho, ang gospel ho, listen, the gospel is not neutral. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, the gospel is not neutral. Hindi ho, ba't ko sinasabi to? Makakasalubong niyo ho si Kristo sa daan ho ng buhay. At dalawa lang ho yung reaksyon niyo. Yun lang sinasabi nito, no? Dalawa lang ho. Pwedeng ma-stumble ka o pwedeng manampalataya ka sa Kanya. Makakasalubong mo si Kristo sa daan ng buhay mo. Hindi. Naunawaan ho natin. At ang mabuti hong balita, pag nakaharap mo, narinig mo ang mabuti hong balita, dalawa lang ho yan. Hindi ho neutral ang gospel. No, hindi ho pwedeng marinig mo lang ang gospel. You have to respond. No? You have to respond. Either you stumble or you believe. No, manampalataya ka o ma-stumble ka. Ano ba yung stumble? Matisod ka. Di ba? Madapa ka. And Paul ends Romans 9, not with a theology exam, but with a personal question. Ito ho yung tanong sa atin ngayon. Ang tanong ho ni Paul sa Romans 9 ay, do you believe? Kasi ho, sa totoo lang, you can know the doctrine of election. Alam mo yung mga doktrina and still be lost if you refuses to believe. Pwedeng ang dami mong alam sa Bible pero ligaw ka pa rin kapag hindi ka nanampalataya ng totohanan. Diba, pwede kang makipagdebate ka na ng Calvinism, about Arminianism, pero ligaw ka pa rin kapag ni-refuse mo na pagtiwalaan si Kristo para sa iyong kaligtasan. Listen, gusto ko lang sabihin na pwede kang manalo sa mga argumento. Pero you can win arguments and lose your soul. Pero ito yung maganda doon sa sinabi ni Pablo sa last, but whoever believes will not be put to shame. And dito na ako magtatapos, maaari ho ba tayong tumayo? Si Jesus ho ay pahihintuin ho tayo ng Panginoong Jesus, no? Kapag nandun ho tayo sa daan na gusto ho nating iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ho ng sarili lang ho natin talaga. And this time ho, before ho ako manalangin, mag-closing prayer, maaari ho bang pumikit lang ho tayong lahat? Huwag mo na hong intindihin yung mga katabi nyo. Nais ko ho kayong kausapin ng bawat isa. Maybe some of you are running hard at home. Diba mga katagaho natin ay, I'll fix myself, I'll improve, I'll clean up, ayusin ko na yung sarili ko. Diba? Saka na ako mag-a-attend ng church kapag naayos ko na yung sarili ko. Diba? Madalas ho nating naririnig yan sa ating mga sarili. Saka na ako lalapit sa Diyos kapag na-improve ko na ang sarili ko. Patutunayan ko sa Diyos na nararapat ako. Pero si Kristo, nandoon sa gitna ng atin hong daan at sinasabi ho sa atin ay, you cannot do it. And that offends you. Because pride hates helplessness. Pero ito ho sinasabi ho ng mabuti hong balita. Blessed are the poor in spirit because they can receive the kingdom. Blessed are the poor in spirit because they can receive the kingdom. So ngayon nung hapon, ang akin hong paanyaya ay simple lamang. Stop trying to save yourself. Stop trusting your righteousness.
Stop building your own ladder. Manampalataya ho tayo kay Kristo. Because the only thing that qualifies you for grace is the fact that you need it. Isa lang ho ang magka-qualify ho sa atin sa biyaya ho ng Diyos. At yun ho yung katotohanan na kailangan ho natin yun. If you're here now and you know deep down you're not trusting Jesus, you're trusting your goodness, nung hapon, ngiho tayo ng tawad sa Diyos. If you're here and you've been offended by the cross, ngayon nung hapon, tayo ho magsuko ho ng atin ng sarili ho sa Diyos. And if you're here and you've been stumbling, lagi ka nadadapa, ngayon nung hapon, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay manampalataya. Whoever believes will not be put to shame. Let's all bow our heads and come to the Lord. Let's pray. Ngayong hapon, Panginoon, ay naramdaman ho namin ang bigat ho ng inyong salita. Kayo ho ang Diyos na sumusulat ho ng kasaysayan bago pa man ho mangyari ang kasaysayan. Kayo ho ang Diyos na ginagawang inyo ang hindi inyo. You are the God who turns not my people into my people. You are the God who stands in the middle of the road and refuses to move. At ngayon hong hapon, Panginoon, ayaw ho naming matisod sa inyo. Ayaw ho naming madapa sa inyo. We want to fall on you in faith. Diyos, sa mga narito po for the first time, alam mo namin, Panginoon, na hindi sila nagpunta dito dahil aksidente lamang. Maaari hong iniisip nila na sila ho'y inimbita lamang. O maaari hong iniisip nila sila ho'y curious lamang. Pero alam mo namin na tinatawag mo na ang kanilang pangalan bago pa ho sila pumunta ho dito. Lord, remove their fear, remove confusion. Let them see that Christianity is not a system, it's a Savior. Let them feel that this place is not about performance but about grace. At Panginoon, dun sa mga tao naman po na nagbabalik po, Panginoon. They walk away before. Maaari ho, they drifted. Or maybe they're still testing the waters. Lord, be patient. Lord, you are patient. You are not threatened by questions. You are not intimidated by doubt. Panginoon, katatagpuin mo ho sila kung saan ho sila naroon.
Gently pull them closer. Break down pride without breaking their spirit. Salamat o sa inyo. Panginoon mo doon sa mga nahihirapan o Diyos. The ones smiling outside but breaking inside. Doon sa mga muntik na hindi makapunta ngayon ng hapon. The ones who are tired of fighting silent battles. Lord, hold them. When they feel like letting go, Lord, be the grip that does not release. Remind them that you are Lord of armies, that you are Lord God Almighty. And if you left a seat for Israel, you will not abandon them. We also, Lord, pray for those you are calling into ministry. Ngayon alam namin, ramdam ho nila yan. They sense it, but they are afraid. Afraid of uncertainty, afraid of lack, afraid of living comfort. Lord, raise up men and women who love Jesus more than security, Lord. More than applause, more than comfort, more than their own life. Call out laborers who are not platform-driven, but presence-driven. Kaya mo, Panginoon, ang village na ito ay mag-produce, Panginoon, ng mga disciples, Panginoon, hindi mga manonood. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga nananatili, O Diyos, na sumusunod sa inyo kahit hindi ho nila alam kung ano ho ang bukas. The ones walking by faith and not by sight. The ones obeying even when the future is blurry. Father, reward mo sila, Panginoon, doon sa kanilang pagsunod. Reward that quiet obedience. Strengthen, Panginoon, their resolve. Let them feel heaven's smile over their life. We also, Lord, pray for our pastors and our volunteers, our volunteer workers. Guard their hearts, Panginoon, from pride. Gabayan mo, Panginoon, ang kanilang mga espiritu, Panginoon, sa laban ho sa burnout. Gabayan mo, Panginoon, ang kanilang mga tahanan sa mga atake ho, Panginoon, ng kaaway. Renew their passion, Lord. Refresh their calling. Remind them that their unseen faithfulness is seen by you. Raise up new blood, new full-time volunteers, new committed workers, not casual Christians. Hindi ho, Panginoon, yung mga half-hearted servants, but people who burn for you, Lord. People who love Jesus more than their reputation, more than their comfort, more than their future plans. In this afternoon, Lord, we also pray for those who are not here tonight. Panginoon, yung mga napalayo po naming mga kapatid, yung mga may sakit, Panginoon, yung mga discouraged, Lord, for our sick brethren, bring healing, strengthen, Panginoon, palakasin mo po yung mga nanghihina nilang katawan, restore their energy, comfort niyo po, Panginoon, ang mga may anxiety, Panginoon, na puso, Panginoon. Let them know that they are not forgotten. At Panginoon, tinataas namin those who are struggling financially. You know, the silent worries,
the unpaid bills, Panginoon, ng mga tuition, yung mga pressure, Panginoon, sa negosyo. Panginoon, yung mga nauubos, Panginoon, na laman ng mga pitaka, Panginoon, ng bulsa. You are Jehovah Jireh. Provide not just money but wisdom. Not just provision but peace. Salamat po, O Diyos. Open doors that no man can shut. Break cycles of luck. Teach stewardship and release breakthrough. Lord, bless every business represented here. Bless careers. Bless job interviews. Bless promotions, Panginoon. Bless school decisions. Bless board exams kung meron po. And bless families. Let homes be filled with peace. Let marriages be restored. And let children grow in wisdom. Ang mga trabaho ho namin, Panginoon, maranasan ho nila ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ho namin. Naming amang Diyos, Panginoon, itinataas ho sa inyo ang aming mga tithes and offerings. We do not give out of pressure. We do not give out of fear. We give out of worship. Everything we have came from you. Turuan mo kami, Panginoon, to generously reflect, Panginoon, your heart. Break the spirit of greed. Break the fear of lack. Replace it with faith. Multiply, Lord, what is given tonight. Let it fuel mission. Let it build lives. Panginoon, hayaan mong masugod namin ang mga manggagawa namin para mag-mission. And let it bring the gospel further than we can imagine. Panginoon, sa mga cities, Panginoon, dalhin mo kami sa pamamagitan, Panginoon, mga tithes and offerings na ito. And those who are still learning, Panginoon, to trust you in giving, palaguin mo po ang kanilang pananampalataya. Show them that you are faithful. And Lord God, aming amang Diyos, higit o sa mga programs, higit o sa mga attendance, higit o, Panginoon, sa dami ho sa numbers, Lord, we want your presence. Nais po namin ang inyong pagsama. Hindi ho yung kilabot, hindi ho yung performance, hindi ho yung ingay. Lord, we need your presence, your spirit, your power. Panginoon, yung inyong katotohanan. And as we approach our anniversary, Lord, huwag mo pong hayaan na ito yung maging isang celebration lang. Let it be salvation. Let people see Jesus clearly, not our branding, but Jesus. Not our excellence, but Jesus. Not our effort, but Jesus. Ayan po, Panginoon, na yung mga lumayo ay magbalik sa kanilang tahanan. At ang mga nagmamataas, Panginoon, at nagsasabi na sila, Panginoon, ay self-righteous, be humbled. Hayaan mo, O Diyos, na mga sugatan sa aming anibersaryo, Panginoon, ay gumaling. At ang mga nawawala, Panginoon, at ang mga ligaw, manampalataya. Turn not my people into my people. Turn stumbling into surrender. Lord, we give you this village. We give you our future. And we give you our yes. In your mighty name, O God. In your mighty, unmatched, beautiful name. Pinakamaganda at pinakamatamis na pangalan mo, Panginoong Yesus. Ibig ka po namin. Minamahal ka po namin. Sinasamba ka po namin. Wala na akong iba. Kayo lamang. Amen at amen.